nagsisimula na naman maging aktibo ang mga OLA agent sa pagpo-post ng mga hindi nakakabayad ng utang dito sa mga OLA. At ayan, mukhang wala talaga silang takot na maaaring kahantungan ng kanilang mga ginagawang pang mamahiya, pagbabanta sa kung saan sa mga social media. Tara, alamin natin kung sinong OLA agent o dummy account itong tinutukoy ko. Alright, bago lahat, muli maglalabing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, mga ka-Johnny, wala talaga silang pakialam sa kung ano yung nangyari dun sa mga kasamahan nila na na-raid. Sabihin na nating na-dismiss yung kanilang kaso. Pero nakaranas pa rin sila ng pagkakakulong ng mga ilang araw, ilang linggo, di ba? At actually, namroblema rin ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa piyansa na 250,000. Pero dahil nga sa hindi ko alam kadahilanan bakit na-dismiss, ayun, nakalaya sila. Pero itong mga OLA agent na to, ay patuloy pa rin sa pagpo-post. At ito nga, may OLA agent na naman na nakagamit ang dami account, pakita ko sa inyo. Ito, takpan lang natin yung pangalan ng biktima at yung litrato ng kanyang pamilya. Dahil, at may bata kasi pag may mga bata at mga biktima, ay natin ipakita dyan para sa kanilang karapatan na pang pribado. Okay, ipakita ko lang sa inyo yung post. Ito po yung pangalan ng agent. Ito po yung nakalagay. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Magbayad ka ng utang mo, hindi ka na ba talaga nahihiya? Yung pinangkakain mo galing sa utang, magbayad ka. Gusto mo pa talagang madamay itong pamilya mo. Harap-harapan at talagang pinapakalat nila sa kanilang mga daming account, sa kanilang mga Facebook page, ang kanilang mga pamamahiya dito sa mga biktima na hindi agad nakabayad ng mga utang. Hindi ko nga sure kung talagang lahat ito mga biktima ng mga lending company. Kasi hindi natin alam kung yung iba dyan nasa contacts nila, nasa friends na mga ng hiram, di ba? Nasa Facebook friends nila, dinadamay nila. Hindi tayo sigurado ron. Maaaring iba rito, ginagamit nila pang blackmail doon sa mga may utang. Kasi karamihan sa mga ito, kapag nag-block na ng kanilang number, nagpalit ng SIM card, nag-block ng deactivate ng Facebook o nag-lock profile, yan mga dahilan kung bakit minsan hinahanap nila yung mga friends natin. At maaaring nadadamay lang. Pero, paki-report na rin. Ako, nireport ko na rin po siya. Ito po yung kanyang pangalan, napakita ko na sa inyo at alam niyo na yung gagawin. No? Ilalagay ko nilang yung link ng FB agent dahil sa description, nalagay ko yan para mahanap nyo agad at hindi na kayo maghanap pa, mag-search pa sa Facebook. O yan, at report natin. Ako na-report ko na ito kayo ng umaga. Alam niyo na yung gagawin, di ba? Yung tatlong tuldok yan sa gilid ng message, mapupunta kayo sa what do you want to report. Piliin nyo yung something about this profile. Pakita ko sa inyo yung taas. And then, why are you reporting this profile? Ilalagay natin yung harassment or bullying. Kasi pamamahiya itong ginagawa nila. And then, yung last, done, you selected. At bahala na si Meta, si Facebook na magtanggal niya kung sakasakaling mai-forward na sa kanila yung mga report. Kaya tulungan nyo ako, tulungan natin yung mga na-i-post dito na take down itong OLA agent na kanyang Facebook account, Facebook page, no? So ngayon, tatanungin niyo, anong OLA po yan ka Johnny? Paano po nalalaman ka Johnny na kung ipinost ka o na-i-post ka na? Yung OLA, hindi natin malalaman yan. Kasi kung marami kayong nahiraman, kagaya ng iba may umaabot na 10, 20, 30, hindi nyo na matitrace kung sinong OLA. Tsaka hindi nila babanggitin kung anong OLA company sila. Siyempre, iiwas sa puso yung mga yan Iwas puso yan para hindi agad sila maireklamo, hindi agad sila makitaan ng ebidensya, sila ay nagpo-post. Siyempre, iiwas yung mga yan na hindi namin ginagawa yan, bawal sa kumpanya namin yan, pamamahiya. Like that, na ginagawa nila is cyber libel. Ngayon, paano malalaman kung naipost ka na sa social media? It depends po. Minsan kasi pag i-search mo yung pangalan mo, doon lumalabas lahat ng mga nagpo-post sa'yo, by post, people, pages, group, something like that, sa marketplace, sa mga buy and sell,
minsan sa mga barangay pages, kung saan saan sila nagpo-post niya at yung search. Basta subukan nating hanapin diyan sa search bar ng Facebook page ng Facebook natin. Pero ako, nai-post na rin po ako. Ulitin ko ha, ako mismong naranasan ko na mai-post. Papakita ko sa inyo ito at hanggang ngayon nandyan pa rin. Okay pakita ko sa inyo yan, no? Ayan pa yung petsa na ni-screenshot ko siya kanyang tanghali. Kaya kayo ng hapon, no? March 7, 2025. Last 3 ng hapon. At yung post niya ay noon pang May 8, 2023. Ngayon, paano ko nalaman to? Na nai-post ako. Nang hindi ko nakita doon sa search bar. Subukan yung tignan sa mga messenger ninyo. Yung spam message. May makikita kayo spam message doon. Pagbukas nyo yung mga message request. Buksan nyo yon, tapos punta kayo sa spam messages. Doon ko siya nakita at doon ko napansin na merong GC na ginawa sa akin. At doon ko nakita yung mga messages nila sa akin ng pamabalahura, mga pambabastos, lahat ng klase ng pamamahiya. Tapos may mga nakatag doon, mga kaibigan ko na naka-mention din. Pero tingin ko hindi nila nalaman kasi naka-spam siya. Hindi nila basta-basta mapapansin yun. Kaya ang ginawa ko, nung nakita ko yun, inisa-isa ko yung mga nasa GC na mga nag-post, yung mga agent. Pero sa kagandahan ngayon, wala na po siya sa messenger ko, nabubura na po ng paisa-isa yung mga message yung mga all agent na yun na nag-post sa akin at ginawa na akong GC. And then nakita ko yung specific na pangalan nga, ito nga siya, yan, yung Astaria, something like that. Pero wala na din siya active. Nang binuksan ko, bali yung last niyang post is yung 2023 pa. Hindi na-active itong Facebook page niya. Kaya kahit hindi ko na-report, okay lang, wala naman makakapansin sa kanya. Kasi tingin ko ito, hindi lang to isang dummy account. Isang troll account ito na luma na kung saan, siguro totoong Facebook account niya to. Then nagpalit lang siya ng pangalan. Kasi wala siya masyadong profile pics eh. Wala siya masyadong upload na pang sarili niya, pang personal. Lahat po ay parang post niya sa iba't ibang mga Facebook memes, something like that. Yun lang nakita ko din. Wala na. Tapos ito lang po yung sinabi niya. Mababasa niyo naman, di ba? Mag-ingat sa taong to. Ang hilig mangutang, hindi man magbabayad ng utang to. Ngayon, nagtatago na sa sobrang daming utang. Pag-ingat kayo, ito ang tunay scammer. Sira ulo tong kupal na to. Yeah, ganyan yung mga yan. Kaya nga, kung sakaling napupuso naman kayo, ako para sa akin, wala na, deadman na lang eh. Pero kung kayo, hindi nyo kayang tanggapin sa sarili nyo na deadmahin lang, pwede naman kayo mag-report sa Meta, yan. Sa Meta, pwede nyong tulungan kayo na kung sakaling malaman nyo na nakapost kayo, pwede nyo mong i-forward sa akin, sa Messenger, o kaya dito sa mag-comment kayo, sa YouTube channel ko, tapos i-share nyo yung link ko sakaling nakita kayo, kaya sa Facebook page ng mga OLA victims, doon pwede rin para makahingi kayo ng tulong ma-report yung account ng mga OLA agent na nagpo-post ng mga biktima ng mga OLA na hindi agad-agad nakakabayad. So yun, di ba? Ganun lang kasimple. Ako, wala akong pakialam kahit i-post nila ako sa damakmak daw. Wala akong pake. Kasi marami rin naman na nakakaalam na ganyan talaga ang modus ng mga OLA. Pag hindi nakabayad, pag hindi naka-contact, gagawa ng paraan para mapansin sila. Pati mga kaibigan ko, kontakin, ipopost ka, papahiyain ka, kung ano-ano, di ba? Kakasabi ko na sa inyo kahapon, huwag nyo masyadong inintindi yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Sila yung makakagawa niya, wala tayong magagawa. Yun yung trip nila eh. Ika nga, trip mo, trip ko, trip nyo, bahala kayo. Ganun lang po kasimple yung para sa akin. Pero kung hindi nyo kaya, please, deactivate ang FB, lock profile, lahat, kung maaari nyo, kung huwag nyo, wag na muna kayo tumingin sa social media ng ilang buwan. Yun lang po mapapayo ko sa inyo. So yun, sana nakatulong ang video ito. Muli, bago lahat ay maglalambing po ako na pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.